Nanlaki ang mga mata ni Lorna nang makilalang lalaking nasa labas ng pintuan ng kanilang bahay. Peter, ako nga ito Lorna. Natutop niya ang bibig. 23 taon mula nang huli niyang makita ang lalaki. Malaki ang ipinagbago nito. Nangayayat parang malaki ang itinanda. At sa likod ng ngiti nito ay mababakas ang kakaibang lungkot. Paano mo nalaman itong kinaroroonan ko? Tanong niya pagkatapos ng mahabang katahimikan. May inutusan ako para hanapin ka. Pwede ba tayong mag-usap? Sige, halika, pasok ka. Iginiya niya si Peter sa maliit na salas. Isang lumang couch lang ang naroon kaya magkatabi silang umupo. Tahimik na inilibot ng bisita ang paningin sa kabuuan ng bahay bago tuluyang humarap sa kanya. Dito ka ba tumira mula nang umalis ka ng Isabela? Tumango siya. Bakit dito? Ang pagkakaalam ko sa Talisay ang lugar ng mga kaibigang nabanggit mo, diba? Hindi na ako dumiretso nun sa Talisay. Sumama na lang ako kay Belen dito sa Mandawi. Sinong Belen? Nakilala ko siya noon sa pier. Inabuitan ako ng pagli-labor sa pier at siyang tumulong sa akin para dalhin sa ospital. Napakurap ito, ngunit bago ito makapagsalita ay narinig na nila ang tinig mula sa loob ng silid. Lord! Lord! Tumayo siya. Sandali lang at tinatawag ako ni Belen. Sige. Nagmamadali siyang pumasok sa silid na kinaroroonan ni Belen. Mula nang maparisilisa ang katawan, ay naging bedridden na ito at bumagsak na ang katawan. Umupo siya sa gilid ng kama. Nagugutom ka ba? Tanong niya sa kaibigan na itinuring na niyang parang kapatid. Tubig, pautal na sabi nito. Naapektuhan din ang pagsasalita nito dahil sa karamdaman nito. May pitsil na malit sa mesa sa tabi ng kama. Naroon din ang mga gamot nito. Maingat na ibinangon niya ang likod nito at saka pinainom. Pagkatapos ay muling pinahiga sa kama. Okay ka na? Tanong niya. Ngumiti ito. Salamat. Dito ka lang muna. May bisita kasi ako. At di akong mabibigla ka kung sino siya. Kumunot ang noon nito. Sino? Si Peter. Nanlaki ang mata nito. Tatay ni Sari? Oo, sige, dyan ka muna. Pagbalik niya sa sala, hindi inihihiwalay ni Peter ang tingin sa kanya. May sakit si Belen, sabi niya. Inatake sa puso at naparalisa ang kalahating katawan. Bedridden na siya. I'm sorry to hear that. Paano magagamot pa rin naman siya para bumalik ang dati niyang lagay? Nagpi-physical therapy ba siya? Malaking perang kakailanganin namin. Hindi na rin naman kasi ako magtatrabaho dahil wala ngang tumitingin kay Belen. Sige, pag-usapan natin ang bagay na yun mamaya. Pero bago yan, kumusta na nga pala ang anak natin? Anong pangalan niya? Pinag-aralan niya ang mukha nito. Kapansin-pansin ang pagkasabik sa anyo at tinig nito. Hindi niya naiwasang manumbalik ang galit na akala niya ay lumipas ang nagdaang panahon. Anak ko lang, Peter. Baka nakakalimutan mong tinalikuran mo ang responsibilidad mo sa kanya bago pa siya ay sinilang. Kaya bakit kailangan mo siyang kumustahin? Sabihin mo nga sa akin, siya ba ang dahilan kung bakit hinanap mo ako, kung bakit naririto ka ngayon? Huminga ito ng malalim bago sumagot. Alam kong napakalaki ng kasalanan ko sa iyo at sa anak natin, Lorna. At hindi ko alam kung mapapatawad mo ako at kung mapapatawad mo din ako ng anak natin. Hindi ko ipinagdamot sa anak ko ang tungkol sa kanyang ama. Pero hindi ko siya masisisi na mula nang magkaisip siya. Kinamuhian ka niya. Hindi ko alam kung hanggang ngayon ay may galit pa rin siya sa iyo dahil matagal na panahon na rin hindi ka namin napag-uusapan. Gusto ko siyang makita ngayon, Lorna. Hihingi ako ng tawad sa kanya ng nagawa ko sa iyo at sa kanya. Kung kinakailangang lumuhod ako ay gagawin ko para patawarin niya ako at tanggapin bilang ama niya. Hindi mo na siya kailangan dahil may anak ka naman, di ba? Umiling ito sa kamuling lumungkot ang mukha. Patay na si Princess Lorna. Nagulat siya sa narinig. 2 taon na ang nakararaan mula nang mamatay si Princess sa Amerika. Breast cancer. Inabot nito ang kamay niya. Kaya ako kayo hinanap ng anak natin dahil gusto ko siyang makita at makasama. At maging bigyan siya ng magandang buhay. Ang lahat ng mga hindi ko naibigay sa kanya noon ay bibigay ko ngayon. Napakurap lang si Lorna. Kadarating lang ni Sarah at Cheska mula sa trabaho nang makatanggap siya ng text mula sa kanyang ina. Pinatatawag siya nito dahil may importante raw itong sasabihin sa kanya. Kinabahan siya. Ang una niyang naisip ay si Tita Belen. Agad niyang tinawagan ang numero ng kanyang ina. Ma, kumusta si Tita Belen? Bungad niya nang marinig ang tinig ng matanda sa kabilang linya. Okay naman siya, anak. Nakahinga siya ng maluwag. Mama naman, pinakaba mo ako sa text mo. Nang akala ko tuloy may emergency na nangyari riyan.
Mayroon nga anak, at hindi ka siguro maniniwala sa sasabihin ko. Bigla itila na tensyon ito. Nandito sa bahay ang ama mo kaninang tanghali. Saglit na waring tumigil ang pag-ikot ng mundo niya. Ama mo? Kailan ba siya nagkaroon ng ama? Pinuntahan ako ng papa mo dito sa bahay. Ulit ng mama niya. Saglit siyang natigilan. Maya-maya ay tumawa siya ng pagak. Kailan pa ako nagkaroon ng ama, mama? Seryoso ako. Seryoso rin ako, ma. Alam mo noon pa na wala akong ama, diba? Natuto akong magsalita at maglakad. Walang ama na nasa tabi ko. Nilait ako ng mga kalaro ko dahil anak daw ako ng multo. 23 na ako ngayon pero ano ang apelyido ang gamit ko? Apelyido mo hindi. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, anak. Hindi ko na nakakalimutan ang hinanakit mo sa ama mo. Pero pakiusap, makinig ka muna sa mga ikukwento ko sa'yo. Sorry ma, pero wala akong panahon o interest man lang na pakinggan ang anuman na may kinalaman sa taong yun. Pero kailangan mong malaman na patay na ang kapatid mong si Princess. Hindi man lang siya nakaramdam ng lungkot o kahit na anong damdamin sa narinig. Breast cancer daw ang ikinamatay. Sa Amerika pala namatay ang kapatid mo. Mabuti na lang at wala siyang naiwan na anak dun sa asawa niya. Mas nakakalungkot yung ganun. So yun ang sadya niya kaya kaniya hinanap para ibalita lang na patay na ang anak niya. Hindi anak, hinanap niya ako. Tayo dahil gusto niyang humingi ng tawad sa lahat ng nagawa niyang kasalanan sa atin. Naningkit ang mga mata niya sa galit. Ang kapal ng mukha niyang magpakita at humingi ng tawad ng ganun lang. Kahit siguro sa huling hininga ko, hindi ko siya tatanggapin bilang ama. May emosyong pahanag niya. Nagpatuloy sa pagsasalita ang kanyang ina. Matagal na rin palang namatay ang asawa ni Peter. Mahigit 1 dekada na raw. Kaya nga rin si Peter at yung kapatid niyang si Phyllis ang nakatira sa Isabela. At syempre yung asawa raw ni Princess. Kaya nga nasasabik siya na makita ka, pati na rin yung tiyahin mong si Felisa. Matama na, putol niya sa sasabihin pa nito. Hindi ako interesadong malaman ang lahat. Kung ano man ang mga sinabi niya sa'yo, wala akong interes na malaman yun. Sana lang isinabihan mo siya na huwag na uli siyang pumunta dyan. Hindi ko nagawang sabihin yun sa kanya dahil ramdam ko naman na sincere siya sa lahat ng mga sinabi niya. Nakita ko sa mga mata niya ang matinding pagsisisi sa ginawa niyang pagkakamali nun. Hinihingi nga niya sa akin ang cellphone number mo, pero sabi ko baka naman magalit ka sa akin kapag binigay ko nang wala kang pahintulot. Kaya ang ibinigay ko na lang ay yung email address mo. Ano? Mama naman, angal niya. Anak, kung sakali man na mag-email siya sa'yo at ayaw mong sagutin, wala namang problema, diba? Huwag mo na lang pansinin. Talagang hindi ko papansinin. Matagal na natahimik ang matanda sa kabilang niya bago muling nagsalita. Anak, matanda ka na. Ito na siguro ang pagkakataon na kailangan mong tanggapin siya sa buhay mo. Ang sabi nga nila, ang Diyos nga nakakapagpatawad, tao pa kaya. Nakapag-isip-isip din ako pagkatapos kong may lablala sa kanya ang galit ko. Nakakapagod din ang magalit ng magalit eh. Marami namang iba rin na kahit hanggang sa pagpanaw nila hindi nila napapatawad yung mga taong may kasalanan sa kanila. Hindi naman siguro sila napunta sa impyerno dahil lang dun. May din ang bawat katagang binitiwan niya. Huminga ito ng malalim bago muling magsalita. Matindi pa rin nga talaga ang galit mo sa ama mo, anak. Pero gusto rin kitang bigyan ng panahon ng pag-isipan ng ang lahat. At kung gustuhin mo man siyang kontakin na sa hinaharap, nasa akin ang cellphone number niya. Kung ako ang tatanungin mo, wala na akong makapanggalit at hinanakit sa kanya pagkatapos kong makapagbulay-bulay. Matanda na ako para sa mga ganun. Nagawa ko na siyang patawarin. Ang tanging gusto ko na lang ay magawa mo rin iyon, anak. At bukod dyan, siya lang ang tanging makakatulong sa atin para kay Tita Belen mo. Isipin mo, kaysa isang tagapagmana ka na niya ngayon. Sige, ikaw rin, di ba gusto mong yumaman? Ito na ang pagkakataon. Umungol siya. Paano naman nasali si Tita Belen dito? Sabi kasi ng ama mo, tutulungan niyang maipagamot si Belen at maipaterapi hanggang maibalik siya sa dati. Si Peter ang gagasto sa lahat. Nang ikwento ko nga yun sa Tita Belen mo, nakita kong nagliwanag ang mukha niya. Parang naiiyak pa nga siya. Hindi na nakaimik si Sari. Hindi na niya kinagulat nang makatanggap siya ng email mula kay Peter Sidovino pagkalipas ng 2 araw. Anak, kumusta ka na? Sana ibigyan mo ng pansin itong mensahe ko. Nakabalik na ako dito sa Isabela pagkatapos ng 4 na araw na paglalagay ko sa Cebu. Sinadya kong huwag munang mag-email agad sa'yo. Pagkakuha ko ng address mo mula sa iyong mama dahil gusto ko tang bigyan ng panahon na makapag-isip-isip.
Pero bago ang iba pa, gusto kong ipaalam sa'yo na masaya ako nang makita ko ang iyong ina at malaman kung nasa mabuti kang kalagayan. Sayang nga lang at pinagkait niya sa akin na makita kita kahit sa picture man lang. Hinanap kita sa mga social networking sites pero hindi ka yata sumasali sa mga ganon. Kahit hindi ko nakita ang picture mo, ay alam kong maganda ka dahil maganda ang iyong mama at gwapo ang iyong mama. Napangiti sana kita. Gaya ng ipinangako ko sa iyong ina, tutulungan ko si Belen at gagawin ko ang lahat para sa kanya. Alam kong mahal na mahal mo rin si Belen. Iisa lang ang kapalit ng hinihingi ko. Sana naman lang ay magkaroon tayo ng pagkakataon na magkita at magkasama kahit sandali lang. Bukod sa akin, nasasabik na rin ng tita Felisa mo na makita at mayakap ka. Anak, sayang at hindi man lang kayo nagkaroon ng pagkakataon na magkita ng ate princess mo. Pumanaw na siya sa sakit na breast cancer. Nangarap ako na mabigyan niya ako ng apo. Nasasabik akong magkaroon ng apo. Iyon ang isa sa mga pinapangarap ko. Pero nariyan ka pa naman. Sabi nga ng mama mo, dalaga ka pa at wala pang naging kasintahan. Tiyak kung ikaw ang may bigay ng katuparan sa pangarap kong magkaroon ng apo. Sumama ang mukha niya sa huling nabasa. Sorry, napalingon siya sa papalapit na si Cheska. Galing iyon sa pagluluto sa kusina. Sino ang nag-email sa'yo at busangot yung mukha mo? Tanong nito habang nakatingin sa screen ng kanyang laptop. Napasinga, maangot siya. Si Peter sa Divino. Nag-assign out na siya. O bakit? Nagtatakang tanong ng kaibigan niya. Ipinabasa mo man lang sana sa akin. Para mga kalukuhan lang ang sinabi. Saka sobrang haba. Alam mo namang wala akong hilig sa pagbabasa ng nobela. Pamimilos po niya. Natawa ito. Ikaw talaga wagas ang galit mo sa ama mo. Hindi pa ba luto yung sinigang mo? Pag-iiba niya ng usapan. Hindi pa. Kwentuhan mo na ako tungkol sa email dali. Tsay, tigilan mo nga ako. Nakaingos na sabi niya. Hindi na niya ipinagpatuloy pa ang pagbabasa ng email. Nang sumunod na araw ay may natanggap ulit siyang mensahe mula kay Peter. May photo attachment naman ang laman niyon. Sa pangungulit ni Cheska, napilitan siyang i-download ang mahigit 10 na mga larawan. Mga picture yun ni Peter kasama ang isang magandang babae. Si Princess nung dalaga pa lang ito. Diyos ko, kamukhang kamukha mo, sorry. Nanggigilalas na sabi ni Cheska. Hindi niya yun tinutulan dahil totoo yun. Parang kambal sila ni Princess. Matangos ang ilong, may itim at bilugan ang mga mata. Makipot ang mga labi at morena ang kutis nila. Kawawa naman, no? Bata pa nang mamatay. Wala rin palang nagawa yung pera nila, no? Huminga siya ng malalim pero hindi tumugon. Hating gabi na at ayaw pa rin siyang dalawin ng antok. Natagpuan niya ang sariling nasa salas at kaharap ang laptop. Muli niyang binasa ang naunang email ni Peter sa kanya. Gusto ni Peter na makasama siya nito at gusto rin niya magkaasawa at anak na siya dahil sabik na sabik. Naraw itong magkapo. Napaismid lang siya. Feeling naman ito ay mabalak siyang makipaglapit dito. Pero babaliwalain ba niya ang nakaambang pagtulong nito sa tita Belenia? Hindi ba't pati siya ay nangarap din na tuluyang gumaling ang itinuring niyang pangalawang nanay? Ipagkakait ba niya yun dito? Nasapo niya ang noo. Ano ba ang dapat niyang gawin? Ano ngayon ang plano mo? Tanong ni Cheska ng umagang yun habang nag-aalmusal sila. Papayag ka na bang puntahan ng ama mo? Ilang gabi ring napuyat si Sari saka iisip kung ano ang nararapat niyang gawin. Hindi para sa kanya kundi para kay Tita Belen. Huminga siya ng malalim. Mahal na mahal ko si Tita Belen. Gusto ko rin na gumaling siya, kaya wala akong choice kundi pumayag. Sa kagustuhan ni Peter na puntahan siya sa Isabela. Abi dapat sanayin mo na ang sarili mo sa pagtawag sa kanya ng papa o kaya ay daddy. Napaismid siya. Kilala mo ako, Cheska. Hindi kasama sa vocabulary kung ang salitang plastic. Oo nga at pupuntahan ko siya roon pero hindi ibig sabihin ay absuelto na siya sa lahat ng kaso niya sa akin. Humagikik si Cheska. Ano yung si Tito Peter? Kriminal? Kung makatito ka naman, pinandilatan niya ito. Close ka ba sa kanya? Tumawa ito. Sana man lang ay magkaroon din ako ng pagkakataon na makita siya ng personal. Tinignan niya ito. Balak mo pa rin bang bumalik sa Maynila? Para doon na tumira? Oo. Aba, syempre naman Pero dahil nga ayaw mo, edi ayaw ko na rin. Bakit mo naman na itanong yan? Dahil isasama kita sa Isabela. Kung magtatagal tayo roon ng 1 buwan, at least hindi ako magbobore dahil kasama ka. Yun ay kung okay lang kay Tito Peter, kailangang ipaalam mo muna sa kanya. Hindi ko na kailangang ipaalam, basta dapat ay kasama kita dahil magiging kakutsaba kita sa naisip kong plano. Kumunot ang noo nito. Anong plano? Magpapanggap ako na isang tomboy. Nalaki ang mata nito. Maya-maya lang ay napabuhalit ito ng malakas na tawa.